purihin ka, Yahweh. Hallelujah. Purihin ka, El Shaddai, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na walang hanggan at walang katulad. Amen. Ikaw ang Diyos na patuloy nagpapahiram sa amin ng buhay, ng kalakasan, ng lahat-lahat na ikaw ang pinagmumulan, O Diyos. Sa umagang ito'y kami muling nagpapasalamat sa iyo sa isang panibagong pagkakataon na kami binigyan mong muli, Panginoon, ng panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong sigla, at lahat-lahat ng iyong pagpapalang inaalay mo para sa amin. Diyos, dalangin po namin na sa umagang ito'y muli ka pong kumilo sa amin ng may kalakasan. Muling po kaming gamitin ngayong umagang ito sa broadcast na ito, O Lord God, upang maipahayag ang iyong mga salita, Panginoon, na may kapangyarihan. Linisin mo ang aming isipan, puso't kalooban, at ilagay mo, Panginoon, ang mensaheng napapanahon sa aming mga puso upang kami maging instrumento mo na maipahayag ang lahat ng ito. Sundan mo po ito ng iyong pangakong tanda ng kababalaghan at himala sa buhay ng tao. Ang mga may sakit ay magsigaling, O Diyos. Ang mga nasa balig ng karamdaman, ibangon sila, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita. At dumaloy, Panginoon, sa bawat tahanan nila, sa bawat membro ng pamilya, O Lord God, ang kapangyarihan ng salita mo. Diyos, nagtitiwala kami sa lahat ng ito, O Lord God, sapat yo'y napakahalaga at pagkain ng aming kaluluwa. Kaya naman, Ama, gamitin mo kaming magkapatid ni Brother Dante mightily, boldly, and powerfully, O Lord God. At balutin mo kami ng iyong banal na dugo. Ikaw lamang maitaas, maluwalhati, at punuin ang kalwalhatian ang lugar na ito, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Hallelujah! Purihin ng Diyos. Muli po, isang magpalang umaga sa inyong lahat. Araw po ng Miyerkules, ang Daily Bread Program Wednesday Morning Edition. Ito po inyong makasama, si Brother Dante Armenta, ang ating partner. Ito po inyong kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, Brother Rex America now in the Philippines. Good morning, Holy Spirit, and take over. Ang ating kasamang technician, Sister Nery Canyalita. Tayo po'y naka-Facebook live video ngayon. Tayo po'y naka-Radio TV sa Facebook video at sa YouTube. Ngayong umagang to, live po kami ni Brother Rex America dito po sa himpilang pinagpalang DWXI, for this is the day that the Lord has made. Us rejoice and be glad in it. Amen. Good morning, Holy Spirit. Yes, good morning and take over in my life. Purihin ng Diyos. At ngayong umaga, atin simulan mabuting balita, sapagkat ang sabi ng Diyos, ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito pong ebanghelyo ngayong umaga natin pag-uusapan, Brother Rex. Yes, galing po sa Gospel according to St. Mark, chapter 4, verses 1 to 20. At yan po ang wika sa wikang Pilipino. Napakahaba, kaya po hindi na po natin babasahin sa wikang Banyaga. Ito po ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil nagkakatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo, may isang magsakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang pag-aasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhing nalaglag sa mga batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhi. Tumubo, palibhasay hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, tig-60 at tig-100. At sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya, kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga at sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Nang sa gayon,
tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig, ay hindi makauunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad. Pagkatapos ay tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing na hasik ay ang salita ng Diyos, at ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig niya ay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, agad na tinatanggap ito ng may galak, subalit hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya ay pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, Brother Rex. 4 na puso ng tao ang ating pag-uusapan para sa paghasik. Una, binanggit mo, yung mga hasik ay ang Ama, ang sit ay ang salita ng Diyos, at yung hinasikan, una, doon sa batuhan, ating makikita, unang sa batuhan, nung inihasik ang salita ng Diyos, dumaan ng mga ibon, tinuka, baliwala. Okay, isa-isahin natin, Brother Rex. Doon sa paliwanag, sa unang inihasik sa isang nakinig nga. Pero, ano nangyari after that na siya nakinig, Brother Rex? Yung unang-una. Sabi rito ay, ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi na hasik ay ang salita ng Diyos. Maliwanag po. Maliwanag. At ang mga binhi naman na nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig Yan, nakinig sa na. salita ng Diyos. Yung una. Pagkarinig nila ay dumarating sa Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Nangyayari, Brother Rex, yan. Nangyayari yan. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong Ayan na. nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit, hindi ito tumitimo sa kanila. Kaya't hindi sila nagtatagal pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ano, Brother Rex? Paliwanag mo dyan. Kasi ang nakita ko dito, Brother Dante, sabi nga, yung 3 uri ng tao, yung puso ng tao kasi ang nagre-represent doon sa Nahasikan. Ano ba ang tawag sa magsasaka, yung hahasikan. Hasikan, oo. Yung bukid. Tayo, ang puso natin, ang bukid. Yes, bukid, yes. Pagkatapos po ay yung salita nga ng Diyos, yung binhi. Ngayon, yung 3 uri ng puso, 3 uri ng bukid, na makikita po natin na yung pagpapahalaga, ang mahalaga dito ay yung paano natin napapahalagahan yung binhi. Yan, di ba? The importance of the Word of God in our lives. Kasi mahalaga yung paano mo napapahalagahan yung binhi, yung salita ng Diyos, habang ito'y iyong tinatanggap. Ikaw ba'y katulad ng isang sakahan na ganito, batuhan? Ikaw ba ay katulad ng isang sakahan na matinik, dawagan? Ikaw ba ay yung matabang lupa? Isa pa ikaw ba ay sa tabi lang ng daan? Yan, apat kasi yun. Yes, tama so ka. dapat ay tayo ay nandoon sa matabang lupa. Ate, umuna-una, Brother Rex, doon sa batuhan, ito yung mga nakinig, pero after ng mga trials, mga persecution, binaliwala na, Brother Rex. Konting bagay lang. Marami sa atin, Brother Rex, nakikinig nga, tama, nakinig nga, pero
konting pagsubok lang dumating, Brother Rex, nawawala na agad sa kanila yung nahasik na salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin, nung nasa batukan, inagaw agad ng demonyo. Oo. Brother Rex, yung salita ng Diyos, Oo. na kanya napakinggan. Kasi makikita natin po yung sumisimbolo sa mga bato sa puso natin. Kasi ibig sabihin, may kaagaw yung salita ng Diyos. Yes, yes. May kaagaw yung binhi. Yes. Ibang binhi yung Oo. nandun. At pagkatapos po, dahil ngayon ay batuhan, so makikita natin madali yung matuyo. Oo. Madali yung mamatay. Yung binhi. Hindi katulad ng matabang lupa. So makikita po natin yung mga distraction, yung mga hindrances, kung paanong ang salita ng Diyos Ay, hindi nagugat. ay hindi naguugat. Hindi naguugat, Oo, mahalaga yes. kasi yung pag-uugat, yung sabi nga ay yung in-depth study natin. Yes. Yung pagpapalalim, mahalaga yung lumalim. Rooted. Oo, rooted Sa salita ng Diyos. doon sa talagang para maging matatag, Brother Dante. Oo. Kasi kung tanggap nga lang tayo ng tanggap, pero ang dami naman na laman ng puso natin na kaagaw ng salita ng Diyos, Oo. hindi lalago talaga. Correct. Hindi lalago. Nahadlangan Oo. ng mga kabalisahan Oo. yung salita ng Diyos na makikita ng mga taong yun. Alam mo, Brother Rex. ang problema daw ng taong ganon is lack of a capacity Ah. for inwardness. Ayun. Yung kakulangan ng kapasidad Oo. doon sa pagtanggap nung dapat tanggaping nararapat na ilagay sa puso. Correct. Yun yung Amen. word of God, ano? Yes. Yun, ang kakulangan natin minsan. Kaya nagkakaganon ang ating buhay sa pagtanggap ng aral ng Panginoon. Oo. Kasi nakikinig na tayo pero hindi naman natin inalis muna yung mga laman ng puso natin na dapat ay walang kaagaw doon, yung Word of God. At alam naman natin, ang Word of God ay si Kristo. Yes, dapat solo ang word of God doon. Oo. Yun, pure na pure. Tinanggap mo talaga. Walang halok, Yes, walang lahok, Brother Rex. Oo, kaya po yun. Sinasabi rito. Yan ang una. Yung pangalawang nalaglag naman sa bukid na nadawagan, Brother Rex. Ay, sabi rito, ito naman ang Yung katulad ng basta- mga binhing nalaglag sa may sa batuhan, sa matitinik, batuhan. ano? Sa Yung batuhan. sa batuhan po, yun nga po, yung di tumitimo sa kalang puso dahil nga nagsisimbolo yung bato. Oo. Madaling mamatay yung Word of God. Walang ugat. Hindi nag-uugat, Okay, okay. kasi mababaw. Walang lupa. Ayun, napakahalaga. Iyon naman pong nasa tabing daan. Yun, po tinukay ng ibon. ito yung binabaliwala lang sabi rito, ito ang kahulugan ng talinghaga. Ito ang binhi namang nalaglag sa daan. Ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, pagkarinig nila ay dumarating sa Satanas. Yung bang, halimbawa, narinig natin yung salita ng Diyos, ay siyempre yung diablo ay mayroon ding salita, akala mo ano-ano, pero yun ay pang-agaw doon, Deceiver so talaga. natatalo, di ba? Oo. Nakita natin, hindi na papahalagahan yung talagang dapat pahalagahan, which is the Word of God. Oo. Sometimes nadideceive tayo doon sa mga salitang yun. Correct. Brother Dante, yun yung worldliness, yung alok ng mundo, sabi ng servant leader kagabi, Yes. di ba? Yung mga alok ng sanlibutan. Yun. Ito yun, Brother Dante. Huwag ka maniwala Oo. dyan. Ang maganda, Brother Rex, dalawang bagay yan the facts of life at saka the truth of the Word of God. Ngayon, saan ka lalagay? Sa facts of life, sa mga kasabihan ng mundong ito, o sa truth of the Word of God? Simply the truth. Yes! Of Amen the to Word that. of God. Hallelujah! Yung katotohanan, sabi Amen, nga ng amen. Bible, ay ito ang magpapalaya sa atin. The truth will set us free. Brother Rex, Diba? ito mga example dyan yung banglagay portion. Brother Rex. Alin? Yung lagay? Minsan lang naman to ito na, para pirmahan mo yung aking papeles. Ito na lagay ko. Ay, hindi tama yun. Ito ang lagay sa mundong ito. Brother Rex, hindi ka yayaman. Ngayon, Kristiyano ka na. Born again ka na. Narinig sa tahanan ng Diyos. Ikaw ba'y magpapakompromise? Ay, dapat Tatanggapin mo ba o hindi? compromise. Hindi dapat, Brother Dante. Do not Galing. conform. Yes, sabi Brother ng Rex. Bible. Do not Yes. conform any longer to the pattern of this world. Ito kalagaran ng mundong ito. Yung pattern ng mundo, yun yung ginagamit ng diablo. Yan yung mga strategies ni Satanas. Correct. Na tayo ay gustong silain upang tayo malayo sa Diyos at tayo ay hindi maligtas, Brother Dante. Sabi ng Word of God, God will provide Yes, Brother Dante. Puri ka dyan, Brother Rex. Oo. So yung pangalawa, yung sa batuhan.
Yun na, ipaliwanag Kanina. natin sa batuan. Tapos sa pangatlo, sa sabi dawag. ng pangatlo, ito naman ang katulad ng mga Sa binging matinik. na nalaglag sa may matitinik, yung Yan. dumagan na halaman. Oo. Sila ang mga taong nakikinig ng Ayan na. salita ng Diyos, Ayan na, ayan ngunit na. dahil sa alalahanin. Ah. Yan. They were focused on the future of their life, but sometimes na-neglect nila o nakalimutan nila yung Pangako! higit na mahalaga. Yung pangako ng Word of God. O yung higit na mahalaga, that's the Word of God. Brother Yes, Dante. amen, amen, Kaya amen. yung alalahanin ang nagiging nangingibabaw sa kanila. Oo, nangunguna sa kanila. Iyon ang sinasabi rito. Nakikinig ng salita ng Diyos nga, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, Ayun. pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso. Hindi sumisibol. Kaya hindi nagbubunga. nakapamunga. Correct. Mahalaga kasi yung sabi roon na dapat mamunga. Yung fruit of the of the seed. Yes, Brother Dante, yung yung bunga bunga. nung binhi. Yes. Di ba kailangan mamunga yun? ang, So, ang problema, mabunga nga, mabongga. Hindi mabunga. pag nakita natin po kasi yung binhi, pag tinanim natin, ay pinalalago muna yun. Yes, di ba, yes. Hindi mamumunga kung hindi lumago, kailangan i-cultivate, Inaalagaan niya, kailangan yes. na tumaas, Ditiligan, lumaki, i-cultivate. yun. O aalagaan mo palagi At yan. mamumunga Eh, yun. ang problema, dumarating ang mga alalahanin, Brother Rex. Mga pagsubok sa buhay, mga alalahanin sa bahay, mga financial problem, mga karamdaman, doon na po focus ngayon. Kaya yung Word of God, nababaliwalang kahalagahan nila sa buhay nila. Hindi makalago ang kanilang buhay spiritual Oo. sapagkat nahadangan ng mga worries sa kanilang mga buhay. Alam mo, Brother Dante, siyempre, yun ay nature ng tao. Talagang mayroong ganun. Kanya lang, we have the power that we receive from the Lord. May Yes. kapangyarihan tayong tinanggap natin sa Panginoon to overcome those worries, Yes. trials, and Yes. testing. Di ba, Yes. So, dapat i-apply natin yun. Kaya nga ang ating punong likod, walang sawang babalik sa araw ng Martes, ng Sabado, makinig kayo, isabuhay ninyo, tanggapin nyo, unawain ninyo. Yun ang nais ng ating Panginoon sapagkat doon tayo makapamunga, makakalakad tayo ng buhay espiritual, Brother Rex. Yun nga po, mga kapatid, Brother Dante. Kaya yun po ang napakahalaga kasi baka naman isipin ng mga listeners natin, ang gagaling nyo mag-aaral, pero pagdating ng problema nyo ganun, ganyan din naman kayo. Yes, that's our nature. Yung tao, talagang natatakot. Sabi nga kagabi ng servant leader, tanungin nyo ako, natatakot din siya. Pero we have the power To overcome because we receive Jesus na yung kapangyarihan yun, He is our supreme authority. Brother Rex, alam mo, kung wala sa puso mo ang salita ng Diyos, Yes. talagang ang takot mangingibabaw. Oo. But the moment the Word of God is deep rooted sa puso mo, kaya mo ma-overcome ang fear Yun and po. worry. Oo. Kaya nga po makikita natin yung tatlong nahasikan, makikita natin doon dahil they did not apply Yan. kung ano po yung binigay sa atin ng Panginoon. Sayang ang Word of God. Oo, sayang po. Kasi una doon sa daanan, tinuka ng ibon. Pangalawa, batuhan, hindi nag-routine yung Word of God. Pangatlo sa tinik, daalalahanin natin. Kaya ang salita ng Diyos, hindi nagbunga. Walang Totoo saysay, po Brother yun. Rex. Totoo po yun. Kaya, alam mo, napakalaga sa pakikinig. Talagang tama yung sinasabi ng Bible na unang priority natin ay yung perfect relationship with the Lord. Kasi pag once na wala tayong perfect relationship with the Lord, baliwala rin yung pakikinig natin. Napakaganda. Baliwala lahat. Perfect relationship Oo. with the Lord. Kasi kung walang relasyon talaga, kahit anong salta dyan ng mga mangaral na magagaling, hindi mo maunawaan. I-reject natin Hindi yun. mo maunawaan, Brother Rex. Babaliwalain lahat. Kaya tama yung sabi mo, first, to understand the Word of God, matanggap mo, relasyon sa Panginoong Jesus. Oo. Brother Rex, tama ka. Oo, kasi po yun ang pagpapahalaga eh. Kasi kung walang relasyon at hindi tumpak ang relasyon natin kay Kristo, wala tayong pagpapahalaga doon Makinig sa ka salita man ng ng makinig. Diyos. Makinig ka man ng makinig. Yung sinabi rito ng Bible, di ba? Sinabi rito sa Gospel, Brother Dante. Sabi rito, sabi rin, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Ayun! Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos.
at nagpatawad. Yun ang tinutukoy dun eh. Yung relasyon natin kay Jesus, yung pagbabalik loob natin sa Panginoon. Kasi unless na tayo magbalik loob sa Diyos, dun lang tayo magpapahalaga sa salita ng Diyos. At the moment na ikay nanumbalik sa Panginoon na relasyon, ikaw ang mahasik sa matabang lupa. Yan po yung pang-apat Yes, na Brother bukoy rin, Dante. Brother Rex, na iniesik sa matabang lupa. Oo. Ayan na. Yung matabang lupa kasi, ito yung mga Christians na overcomers. Ito yung Yan. mga nagtagumpay. Yan. Na pagtagumpay nila, yung mga pagsubok na pagtagumpay nila ng mga trial, dumating man sa buhay nila, bali wala na yun because their concentration and their focus is the Word of God, Brother Dante. Brother Rex, ikaw at ako, Oh. sumisikot tayo sa radyo ngayon. Nasubukan namin ito ni Brother Rex. Ako nasubukan ko. Bakit nagiging matatag kami sa pananampalataya? Kasi every gawain, every programa sa radyo, lahat na mga nangangaral, yung Word of God na pinangangaral, pinakikinggan ko. Yes. The moment I receive it, ako mismo ang una nabibilas Brother Rex. Totoo Now, po yun. kaya nga, nagiging matatag ka. And itong katatagang ito, sabi nga ng iba, saan galing yan? Sa grasya pa rin ng Diyos. Totoo po yun. Without the grace of God, hindi magiging matatag ang aking pakikinig sa salita ng Diyos. Totoo At po hindi yun. ma-overcome ang mga pagsubok sa buhay. O, totoo po yun, Brother Dante. Kaya po ang napakahalaga, yung tayo ay maging open-minded na tinatanggap natin yung ating mga weaknesses, tinatanggap natin yung ating kahinaan, but since from the very beginning na tinanggap natin si Kristo, we have that power and strength To overcome Yes. those trials and testing and to overcome the devil and Satan, Brother Dante. Why? Because the supreme authority of man is Jesus Christ. Amen! Si Kristo po yun. Hallelujah! Kaya mahalaga si Kristo sa buhay natin. Sa iyong salita eh! Yes, Sa iyong Brother salita Dante. eh! Yes, Brother Dante. Hallelujah! But John 1:1! Please, John in the 1:1. beginning was the Word, Oh. and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14. And the Word became flesh and dwelt among Who us. is that word? And that Word is Jesus Oh Himself. my God! Brother Dante, The yun King ang of Kings napakahalaga. and the Lord of Lords. Yes, Brother Hallelujah. Dante. Kaya yun po ang napakahalaga, yung pagpapahalaga. Sometimes we ignore it, binabaliwala natin. Bakit? We are distracted by the worldliness, yung kapaligiran po natin. Kaya once we are distracted doon sa mga alok ng mundo, system of this world, hindi po talaga tayo lalago. Lust of the flesh, Oo. pride of life. Hindi tayo lalago, Brother Dante. Bakit? Wrong focus. Wrong Yes. focus tayo. At we have no, ano tawag nito, yung ating pagpapahalaga doon sa seeds o doon sa binhi. Dapat one focus lang. Yes. Focus to the power of the word. Mm-mm. Brother Rex, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, Yes. kundi sa bawat salitang namumutawi Amen. sa bibig ng Diyos. Amen po. And there is power in that word. Yes. And the word is Jesus. Mm-mm. If you receive the word, Amen. you receive Jesus. Yes. If you receive Jesus, you receive the word. Amen. Hallelujah. Yun po ang napakahalaga, Brother Dante. Kaya mabibilang lang tayo sa matabang lupa. Yes. Kung talagang tunay na tayo po ay tumpak ang relasyon kay Kristo, napapahalaga natin yung salita ng Diyos, at na-overcome po natin yung mga bagay-bagay sa libutang ito. Kasi pag sinabing overcomers, talaga na-i-apply mo sa ating pang-araw-araw na Sarili. buhay, yung itinuro ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon, di ba? All powers from heaven, all powers in heaven and on earth was given to me by my Father. Brother Binigay Rex, na sa Kanya. Ito, maganda example eh. Halimbawa, may kapatiran tayo. Brother Rex, grabe ang karamdaman ko. Ang sakit. May sakit ako ngayon. Grabe. Ang sagot mo, Sister, Jesus is the great healer. Magtiwala ka. Sinabi sa Diyos, He is the God that healeth thee. Amen. Brother, mo, ang balik mo sa Kanya, Word of God, that God is the healer. Ito pa isa. Brother Rex, wala akong pera. Sister, sabi ng Word of God, ito na naman, sabi ng Word of God, God will provide. Paano ka manghihina? Ang ibabato sa'yo, Salita ng Diyos. oh, Brother Rex, yung ibig ko sabihin, kaya hindi ka pwede mo maksat manghina eh. Oo. Kaya napakasarap na kasama ang mga taong puspos ng Holy Spirit na mayroon of God sa kanyang puso. Amen. Yung kasabihan, Brother Dante, na
kung ikaw ay binato ng bato, batuhin mo ng tinapay, yun eh. Ibig sabihin, once na ikaw ay ginawa ng hindi tama, hindi maganda, gantihan mo ng mabuti. Ano yun? Yung word of God, yung pagsasabuhay mo ng salita ng Diyos, yun ay ina-apply mo. Kita mo na yan. Yung tinatawag na living word. Hindi lang yung spoken word, hindi lamang yung rema, kundi yung talagang logos. Ano talaga yung, hindi lang yung logos pala, kundi yung rema. Yung rema. But ito yan eh. For example, siniraan kita. But tamo, ibis na yung labanan mo, because the word of God is in your heart, sabi ng Panginoon love your enemy. Yes. Sinabi sa tanang Diyos pray for those who persecute you. So hindi ako makaganti sa'yo. Ganun katindi ang mga taong tataniman ng word of God sa kanyang puso. Instead na lumaban siya, magbenjang siya, hindi. Gagantihan pa niya sapagkat yun ang sabi ng salita ng Diyos Sabi nga ng Panginoon ay pray for those who persecute you. Di ba? Ipanalangin love nyo. Your enemy. Love your enemies. Madalas sinasabi ng punong lingkod ay regaluhan nyo. Di ba? So ibig sabihin, yung salita ng Diyos tinanggap mo, natanim sa matabang lupa. Nagbubunga ba direct? Na-apply mo. Correct. Na-apply mo yung word of God. Yun ang maganda sa matabang lupa. Kaya napaka-simple pero madalas napakahirap gawin. Pero yun ang sabi mo kanina, the moment na ikaw nakapokus at yung relasyon mo kay Kristo, impact na impact. Kahit anong mga pagsubok ang dumating, kahit anong mga bato ng demonyo dyan, nanatili ka, nakatayo sa salita ng Diyos. Yes. Hindi ka magko-compromise. Napakahalaga. Kasi nakikita po yun doon sa ano tawag dito, yung papaano ka nagre-react doon sa positive reaction ba o negative reaction sa mga consequences o sa mga trials ng buhay kaya minsan kung ikaw ay napakababaw ang pananampalataya mo, instead na ikaw ay cool ka lang o yung hindi ka magre-react ng negative reaction, sa halip ay positive reaction, iyon yung malalim ang pananampalataya, yung ang reaction mo ay hindi negatibo. Kasi sometimes, pag mababaw ang ating pananampalataya at kung tayo'y ma-pride, kasi ang taong hindi perpekto ang relasyon sa Diyos, hindi pa niya overcomes yung pride. Nangingibabaw pa rin yung sarili. Another term ng ma-overcome yung mga ganyang sitwasyon, you are walking in the Spirit. Yes, yung sinasabi walking in the Spirit. Ito ba, Alex, naalala mo, pinapunta ng Panginoon ang mga tik-tik doon sa Promised Land sa panahon ni Joshua. Sabi niya, pero bago yan papuntahin, sinabi na ni Yahweh kay Joshua, possess the land. No? So ngayon, ang ginawa ng Moses, nagpadala pa ng tik-tik. Sinabi na ng Panginoon, ipossess ang land. Si Moses naman, nag-alinlangan, nagpadala ng tik-tik. Yung 10 tik-tik, nung pagpasok sa Promised Land, ang nakita, puro mga higante. Natakot sila ngayon. Nag-report kay Moses. Moses, hindi kaya sakupin sapagkat puro higante. But Joshua and Caleb, pinanghawakan sa talan Diyos. Pinanghawakan sa talan Diyos na you can possess the land. Pagpasok ng land, ang nakita nila hindi higante. Full of milk and honey. Yes, Kasi yung focus nga na sinasabi natin. Galing! Pag you are in a wrong focus, talaga makikita mo yung mga kalaban. Makikita mo yung mga higante. Pero pag ang focus mo talaga doon sa salita ng Diyos, ay baliwala sa iyo yung mga sinabi na ni Yahweh. Totoo po We can possess the land sabi nung sa politik, hindi, puro higante, puro kalaban. Mamatay tayo dyan. Sabi ni Joshua, sinabi na ni Yahweh kay Moses, possess the land na. Ano bang problema? Ang problema, nagpatiktik pa sila. So in other words, yung word of God, hindi doon nakapokus. Totoo po yun. Ang tiktik. Kaya hanggat maaari tayong matunay na mga Kristiyano, dapat talaga nakafocus doon sa tumpak na pagfokusan. Ito ang salita ng Diyos. Pero Dante, galing, napakalaga. Naalala mo pa yung tatlong kaibigan ni Daniel? Si Sadrach, Mesach at Abednego. Sumasama sa ribultong, malaking ribulto, na pag ang nagsasamba roon ay nakitang nasamba, ihuhuli sa pugon. Ano sabi ng hari? Nahuli sila ngayon. Sabi ng hari, tingnan ko lang, kung iligtas kayo ng inyong Diyos. Ano sabi niya? Hindi man kami iligtas ng aming Panginoon. Hindi pa rin kami sasamba hindi sa iyong compromise ribultong sa word of God. Hindi na compromise sila, Brother Rex.
yun ang paninindigan at saka yun yung malalim ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Yes. Kasi bakit hindi sila nag-compromise Yes. sa salita ng tao? Kung ano sinabi ng salita ng Kung Diyos. ano ang sinabi ng salita Gawin, ng Diyos, gawin. yun ang kanyang Susundin. ginagawa. Yes. Oh, Brother Dante. hallelujah, hallelujah. So yun po ang napakahalaga sa yun kasi ang mahalaga dito sa pinararating na mensahe dito ay yung pagpapahalaga nga po sa salita ng Diyos at maging malalim tayo at maging matatag at malago sa pananampalataya. Growth kasi ito eh. Saan tayo ngayon dyan, Brother Rex? Sa apat na bukirin. Oh. Saan nakalagay ang ating puso dyan, Brother Rex? Saan? Doon ba tayo sa sa daanan, sa batuhan, sa matinik na dawagan, o sa matabang lupa? Kasi po sa buhay Kristiyano, constant po yan eh. Oo. Lahat tayo dumadaan dyan sa apat na yan. Pero ang kung saan yung pinaka-goal natin ay itong matabang lupa. Kasi hindi po tayo bigla na tayo magiging matabang lupa kaagad. So ang mahalaga po dito ay yung patuloy natin, yung continuous na pag-aaral at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. At pagtanggap. Kasi isang kahipokrituhan na sasabihin tayo ay nandun na sa matabang lupa na hindi tayo dumaan doon sa tatlo. Correct. Dahil ang buhay ng tao po, lahat ay nagkasala at lahat ay makasalanan. Pero tandaan po natin na, sabi ko nga kanina, paano natin napapahalagahan yung salita ng Diyos pag ating pinahalagahan yung tumpak at tamang relasyon sa Panginoon. Yun yung pagtanggap. Para hindi na tayo yung sinasabi rito sa gospel ngayon na hindi sila nakakakita at nakakarinig sila. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakarinig. Kaya palang sabi rin dyan, ang may pandinig ay makinig. Brother Dante. Yun po kasi kasi lahat po tayo dumadaan doon sa ganung mga bagay. Pero hindi dapat tayo tumigil doon. Dapat po tayo magpatuloy hanggang ma-reach natin yung matabang lupa. Ang galing. Alam mo, Bantex, habang kinagsasalta ka, unang-una sa ating binasang mga hasik, nahasik saan? Sa batuhan. Isa, nahasik sa batuhan, hindi sa tabing daan muna. Daan, batuhan, matinik na lugar. Diba? Bago pa yung matabang lupa, tama sabi mo kanina. Diba? Bago sa matabang lupa, mayroong mga pagsubok po. meron muna talagang dadaanan, Badrex. Sunod-sunod po yan eh. Pero nagre-remind niyo ng gospel, saan tayo dapat ngayon makinig, Badrex? Hindi ka dapat umistop tumigil, yun! Sa tabindaan. Huwag kang hindi ka dapat mag-stop sa batuhan. At sa dawagan, sa matinik. Ma-reach mo yung pinaka-goal natin. Matabang lupa. Yun. Para mamunga at dumating doon. Siyempre, the final is, you are truly saved, di ba? Talagang dapat tama ang punong lingkod. Tanggapin mo ang Word of God, pakinggan mo, unawain mo, then i-apply mo sa sarili mo. So tama ang punong lingkod lagi. So talagang makinig talaga kasi kung di ka makikinig, nakinig ka nga, pero ito nga, nangyari, tabing daan, tinuka ng ibon. Nakinig ka nga, batuhan, hindi naman nag-rooted. Nakinig ka nga, nainis ka sa mga alalahanin mo, di wala rin kwenta. Pero yung pang-apat, nung ikaw ay nakinig, tinanggap mo, pinag-aralan mo, Badrex. So ano ang mga pagsubok dumating sa iyo? Ayun sabi mo, you can able to overcome. Yes. Ang sabi sa millennial word, ano sabi sa millennial word? Ano yung mga millennial? Mag-move on. Move on. Yeah, correct. Huwag kang titigil. Kaya mahalaga yung sinasabi ng servant leader babalik tayo tuwing Martes at Sabado. Yes! Kasi we need to move on. Don't stop. At mahalaga ang buhay ng tao. Badrex talaga. Para lumago ang ating pananampalataya. Yung nakaraang mga message ng ating servant leader, di ba? Yung mga stop, look, listen. Tapos yung sumunod na mga ay sabi ron ay stop and then start. Di ba? Stop hating, start loving. Then start doing good, di ba? Totoo yan. Yun yung mga aral na talagang kailangan natin kasi hindi dapat tayo titigil doon sa tabindaan, di tayo titigil doon sa batuhan, di tayo titigil doon sa dawagan. Binagit din yan. Di ba? Yung RD. At saka yung WG. RD kagabi. Resist the devil. Resist the devil. W. And he will flee from you. G. Welcome to God. Welcome. Welcome, Holy Spirit. Yes. Submit yourself to God. Resist the devil and the devil will from you. Automatically flee from you. Yan, lalayuan kayo. Yes. Bakit? Takot na doon sa ultimate power na sa'yo.
ultimate authority. Dalawang word of God. Oo. Yung supreme being. Oo. Yung authority. Yes. Oh, Power that is on high. Jesus. My God. Sabi nga ay Hallelujah. tulad tayo ng mga bumbero na na talagang Parang- tumatabi yung mga sasakyan. Mga ambulansya. Oo. Pag dumating ng ambulansya, lahat sa sakit sa unang tatabihan. Diba? Ganyan ang mga Ganun taong may dapat. taglay ng word of God. Ganun dapat. Takot ang mga demonyo. Ayan, Diba, Brother Brother Rex. Dante? Kaya ngayong umaga, ating makita sa mga nanonood sa Facebook video, mga nasa YouTube, nasa radyo sa ngayon, napakaganda ng mensahe. Anong bukirin meron kayo? Doon ba kayo sa tabing daanan? Doon ba kayo sa batuhan? Sa matinik na dawagan? O doon sa matamang lupa? Ang matamang lupa po, ito po yung walang sawang nakikinig at sa buhay na kaisalta. Sabi nga ni Batex, hindi mo kayang gawin yan without yung focus mo, una at yung relasyon mo kay Kristo, Brother Rex. Di ba? Kung wala yun, Amen. hindi mo kayang Totoo po lumago ang spiritual mo. Na baliwanag, ang pananampalataya Amen. ay bunga ng pakikinig. At pakikinig ng Salita ng Diyos. alam mo, napakabuti ng Panginoon talaga. Nakakalakas, Brother Rex. Totoo po yun. Nakaka-on fire. Di ba? The more na si Jesus ay talagang iniangat mo ang kanyang salita. Wag Lalakas ka. nating patinghayaan na yung ating mind and heart is preoccupied by worldliness. Oo. Kasi pag tayo ay preoccupied ng mga ng sanlibutang ito, yung isip at sabi nga ay yung word of God mawawala eh. Oo, sabi nga ay natabunan. Oo, corrupted na yung ating isip at Yes, mind yes, noon. yes. So ang naniniyanda diyan yung power of devil instead na power of God. So, ang ating dapat gawin ngayon, lagi tayong dumalo, lagi tayong makinig, at magbasa tayo ng Biblia, at mag-aral tayo. So, dumating man mga pagsubok sa Yes. buhay, nakatayo ka pa rin, Glory to Father God. Rex. Kaya Amen. masasabi mong dakila talagang Amen. katapatan ng Diyos. Amen. Saan po nakatayo ang ating puso? Sa tabing daan, sa batuhan, dawagan, o sa matabang lupa? Sabi nga, Nine Brother Rex, ang matabang lupa, ito po yung mga nakafocus kay God at may personal relasyon kay Kristo. Hindi mo kayang mapuno ang salita ng Diyos ang puso mo without relationship kay Christ. At pag may relasyon sa Panginoon Kristo, pupunuin ang puso mo sa salita ng Diyos. Amen. At anong mga pagsubok, kaya mong ma-overcome. Sabi ko, Brother Rex, you can able to overcome every trials. Amen. Maninindi ka sa word of God, di ka mag-compromise. Amen. At yung mga takbo ng mundong to, kalilimutan mo yan. Kailangan, we stand on the truth of the word of God. Amen. God bless you po. At pagpalagay ng Panginoon, i-share po nyo ang YouTube nito, kahit saan. Sumahan nyo po ang biyaya ng Panginoon, Brother Rex. Amen. Ayan po ang napakagandang mensahe ng Panginoon. So, don't let be occupied by worldliness, our mind and hearts, and let's offer ourselves unto God, have a perfect relationship with the Lord, Amen. and remember, it's very important to have growth in our faith. Yes. Ha? Mahalaga po yun, mga kapatid. Yan po ang inaasahan ng Diyos sa atin. At ang nagkapagpapalago sa atin na ito ay siyempre po ang salita ng Amen. Diyos. Iyan po, mga kapatid. Amen. God bless you and receive healing, deliverance sa lahat ng may sakit at may karamdaman. Yes. Kasama namin kayo sa mga panalangin at huwag kayong magsasawang makinig at sumabay sa malaganap na palatuntunan ito dito sa Takeover Holy Spirit Amen. TV channel Yes. at sa mga live sa ating YouTube. May God bless you now and forever. Amen. 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 And God bless. God bless.